So, welcome back to our channel na naman mga boss. Ngayon magre-react tayo sa video ni AC kung paano nawala ng 99% na audience yung Brusco Bros. Uh, Way back mga 2017 niya, 2018. Fan kami ng Brusco Bros dati kasi yung mga old videos nila nakakatawa nun eh. Tapos nung nagka-issue sila about kay Kay Merck yata yun eh. Kay Merck nun. Ayun, tumigil na kami sa pag nanood sa mga videos nila kasi parang nagiging medyo ano na. Paano ba to? Ano bang term para doon? Nagiging yung ibang videos nila is parang pilit na lang. Ganun. Siguro nahirapan na rin siguro sila kasi nawalan sila ng isang member. Tsaka malaki rin yung impact ni Merck dati sa kanila eh. So yun, start na natin yung video na. Brusco Bros lost around 3 million active subscribers or 99% of their total audience sa loob lamang ng isang taon. From getting an average of 1 million views every upload to now only... Ayun. Wait lang. 5 years ago. So, 2018? Right? 18 ba? Oh, silly challenge nila. Nag-blow up. Nag-blow up pa rin sila nun, no? 2018. Kasi naalala ko nung 2016-17 yata yung peak nila nun eh. Nung yung shorts, may mga shorts silang videos nun. Para mga vines yata yun eh. Tuloy natin. Getting below 20,000 views. Ano nga ba nangyari sa Brusco Brothers? And how did someone so beloved by their own community lost 99% of their audience? Hi, ako si AC, at sa video ito tatalakayin natin ang kwento ng Brusco Bros and how they went from one of the most viewed Filipino YouTubers to losing 99% of their total audience. Damn. Sumikat ang Brusco Laki Bros pala ng dahil sa bawas kanilang nila. mga short films and skits na nakakatawa na kung saan makita natin sa bawat skits ang kanilang mga members na si John Renz Jacob, Christian Mergray, Jeremy Barrera, at marami pang iba. At dahil sa kanilang mga skits na nakakatawa, Brusco Bros became unstoppable. With their channel gaining millions of views every upload, they dominated the Filipino YouTube space na parang wala na talagang makakapigil sa kanila. And with millions of views sa kanilang YouTube channel, also means millions of money ang pumapasok sa mga kamay nila. And Naalala ko pa rin, parang Big Four yata si ano eh. Si JM, si Jonah, si King, tsaka si Merc. Big Four ng Brusco Bros. through the years, ang bawat miyembro ng Brusco Bros ay paunti-unting nagiging successful. Mula sa 3 miyembro lamang nila ang mayroong sasakyan hanggang sa pagkakaroon ng sports car Wow. bawat isa sa kanila. And with the help from their audience, Brusco Bros became one of the most successful channels sa loob ng Pilipinas, gaining a spot at the top 100 most subscribed channels sa loob ng Pilipinas. The greatest revenge is being successful. Ingat kayo palagi, Brusco Bros. Proud kami sa inyo. Keep safe, Brusco. Lalo na may mga kotse na kayo. Sino yung marami ba silang bagong members? Yung katabi ni JM, tsaka ni pangalan nito. Basta yung pinagitnaan nilang dalawa, hindi ko kilala yun eh. Tsaka yung nasa baba kanina, yung katabi ni Jonah. Ngunit sa likod ng kanilang mga pera at Ano yung kasikatan, nasa gilid? mayroong nabubuong pagbabago sa bawat Ayun. miyembro nila. Katabi rin ni King, hindi ko rin kilala yun. Aba, eto na, maki-morning jamming na sa trending galing na Brusco Brothers! Following the years, pagkatapos nilang sumikat, napansin ng Brusco Bros na paunti-unti nang lumiliit ang mga views ng mga videos na ina-upload nila, and it wasn't good for their channel. No views equals no money. So they decided to shift their content na mula sa paggawa ng mga short films and skits. Ginawa nila itong mga pustahan sa basketball o kaya naman makikipag-boxing sa ilang mga sikat na YouTube. Wait lang. Alam mo na kapag yung isang famous na YouTuber, kapag bumagsak na yun sa gambling, mga ganon,
Gambling, like, let's not say gambling naman. Like, pustahan, ganyan. Kapag yung mga makikipag-collab na sila sa mga yung maingay na pangalan sa internet, pag bumagsak sila, pag gumamit na sila doon, alam mo nang bababa pa ng bababa yan eh, kapag patagal ng patagal. Tagal ng patagal na nakakapit sila doon. Pag tumagal yan ng tumagal, mas lalo silang mag-fade sa mga mata ng tao. YouTubers, creating collaboration para magkaroon ng shared audience. Isa na lang sa mga labanan na nangyari ay ang Brusco Bros versus Boy Tapang at Brusco Bros versus Awit Game. Para ako nanonood ng Tekken, Street Fighter. Gusto kong ipagtanggol ni Awit Gamer yung tropa niyang sinapok nung nakaraan. Patuloy lang ang pag-upload nila ng ganito at paunti-unti nang napapalitan ng dating channel na puno ng skits and short films at hindi channel na puno ng vlogging at puro pag-flex sa kanilang mga sarili. At di din nagtagal, napansin din ito ng kanilang mga fans at parang nagbabago na sila ng dahil sa pera. I mean, yung mga vlogs naman nila is maganda naman yung mga vlogs nila. As long as walang promoting ng mga kagaguhan, ganun ba. Like, ayun nga, sabi ko nga kanina, yung mga, ayan, katulad yun ngayon, pag flex ng mga pera, ganyan. I mean, wala namang masama sa pag flex ng na-earn mong pera. Pero, ang repetitive lang kasi, wala naman silang ganyan na mga contents before. Uy, gago si Kabal Boys, oh. Uy, Kabal Boys, tama pera? Ang dami, oh. Oh, dami pera, uy. Sige mo, uy. Their new content mostly revolve around themselves rather than their audience, showing off their luxury cars, daily vlogs, and mga competitions kung sino ang pinakamagaling. And of course, almost all of them involves money. So guys, kung hindi pa kayo napusta sa laban ni King versus Mr. Jules, mag-register na kayo. Yung link ng talpahan ko nasa comment section nakapin. And then, kung gusto nyo pusta, mag-cash in lang kayo. Yan ang resulta ng Ayun. Ba? pagkahati ng kanilang mga audience. Yung iba, lumipat at nanood ng ibang mga vloggers na magpapatawa sa kanila. Yung iba naman, na gusto yung bagong content nila ay nagpaiwan para tingnan ng mga videos na nila-upload nila. Kaya pagkatapos mapansin ng Brusco Bros na bumababa na ang kanilang mga views, in order to stay relevant and hoping na babalik ang mga audience nila na nawala, Brusco Bros created issue after issue. Kaya na lamang ng opinion ni Jonah Renz Jacob patungo sa hip-hop community. Kung saan na-post siya sa kanyang Instagram story ng quote, puro kayo kultura ng hip-hop, wala naman kayong mga pera, end quote. At hindi ito nagustuhan ng hip-hop community, with some people saying na, ang bait-bait mo talaga boss, sana kunin ka na ni Lord. Ito, What the fuck? sa katahinan ng ginagawang katatawanan ng kanta ni Jonah Renz Jacob at ginawa ng maraming mga memes. Kaya naging resulta ng pag-post niya nito sa kanyang Instagram story. At hindi rin mapigilan mag-react ng mga sikat na rappers tungkol sa issue na ito, with some of Sure, them Nan. stating na kaya natin kumita ng pera ng walang hinahamak na tao o grupo. Kung ayaw niyo bumenta yan, huwag niyong bilhin. Yung Jonah Brusco yung example na pag walang Alam ko si Shernan din yan. pera. Alam ko si Shernan din kasi nag-react din dito eh. Doon sa about doon. Naalala ko rin yun eh. Bruce Brothers, kahit magsama ka pa ng isang batalyong bouncer, binanggit mo kultura. Alam mo ba yung salitang mapagtulungan ka? Di pwedeng para si Skastakli at si Jonah, magkaiba yung ginawa nila. Para sa akin kay Skasta o kay Daryl Ruiz, may kapiran pa yun. Challenge yun para sa mga magpatuloy, magsipag. Pakita na mayroon pa talaga mga maibubuga. Pero yung kay John, labo nun sinasabi niya. Ang comment na ito ang nakapagpa-trigger kay Jonah para gumawa ng response video to clear everything, on which he stated na Gusto ko lang po malaman yung side ko about dun sa story ko sa Instagram. Sa lahat po ng hip-hop, kahit sa community nga ng hip-hop, nagsostory po ako kasi magkakamali lang po ako dun ng story. So, hindi ko po nilalahat yun. Wait lang. yung background music ba sa edit ni AC yun or sa video talaga ni Jonah?
Kasi yung grind po na music video ko, matagal na, 7 months ago na 8 months ago. And then, kinuha nila nung page, may mga FB page na nag-post. And then, yung Di ko... Man, tangin ng background music kasi yan eh. Hindi ko matake ng seriously to eh. first ko lang, hindi ko naman sinasabi na ano ko na magaling ako eh. Gusto ko talaga mag-rap kasama mga tropa ko. Yan. Okay. Kung saan naman gumawa din ng Ayun. reaction video ang ibang Sabi mga na eh. vloggers. Stating Share their nan. opinion na Pero yun nga ang mali ni Jonah dyan. Kumbaga, meron ng tao na nang insulto sa'yo. Dapat, ang ininsulto mo lang, yung gumawa nun. O yung page na nag-share nun, kung nalaman mo man kung sino man yung tao yun, dapat siya mismo yung binawian mo, hindi yung kultura kasi kaya pati din si Glock 9 na hindi mapigilang mag-comment tungkol sa issue na tandaan na madali lang mag-angas sa social media. Ang mahirap ay manahimik lang at hayaan ang trabaho mo ang magsalita. At dito lamang nagsisimula ang paunti-unting pagkawala ng audience ng Brusco Bros. With Journalist Jacob being the leader, it means he should be someone people would look up to because he is the face of Brusco Bros. But why is he leading the Brusco into a pit of no return? Like I said before, ang Brusco Bros ay nakilala dahil golden era nila oh. nakakaliw at nakakatawang skits and short videos. Not someone who is blinded by money and fame. Brusco Bros was supposed to be fun, hindi yung puro pag-flex ng mga pera at mga sasakyan na mamahalin. Years after, unti-unti lang hindi nagpapakita sa mga videos ang ilang mga member ng Brusco Bros. At unti-unti lang din tumatagal ang pag-upload nila ng video sa kanilang YouTube Oh, channel. Which made people sobrang baba na rin meron ang pa views rin nila. bang Brusco Bros o nagkakawatak-watak na sila. Kaya naging resulta ng pag-upload ni Jonah ng video explaining kung ano nga bang nangyari sa Brusco Bros. Pero of course, huwag kalimutang mag-promote ng sugal bago Bro. simulan ng video. Sabi ko na. It sucks lang. Kasi, childhood ko rin to yung Brusco Bros eh. Naalala ko pa yung nagda-download pa kami ng pirate. Nagpa-pirate pa kami sa parang, pwede ba sabihin yung site? Sa Snaptube, Vidmate, magda-download kami doon. Pagpapasok kami sa school, lahat ng mga tropa namin magga-gather. Pinapanood namin yung mga yan. Minsan nagsishare it pa kami. Sayang lang. So yun, ano nga ba ang nangyari sa amin? Ba't wala na kaming upload? Siguro 1 month na siguro. So kasi guys, sa isang grupo, syempre hindi mawawala ng problema yan. Parang sa pag-ibig lang yun sa mag-couple, di ba? Ang dahilan daw sa biglaang paghinto ng pag-upload nila ng mga video ay dahil sa kanilang mga jowa at sa hindi pagkakaintindihan ng bawat isa sa kanila. So yun na nga, nandito na tayo sa hindi naman talaga sila magkakilala, di ba? Hindi naman talaga sila magkakaibigan. So syempre, hindi naman sila magkakaugali. So kung sila lang magkakaugali, sila yung magkakasama. Tapos papasok na rin dito yung hindi magyayakagan sa mga gala. Syempre sabi mo, Baka man yung mga shawatan yung iwanan mo na yung mga yan. Iwanan nyo na. mga boys, okay lang yun, di ba? Okay lang yun. Pero sa mga girls, syempre, hindi na nga kayo magkakatropa talaga, nabigyan lang namin. Gusto ko lang yung marunong makisama. Hindi yung konting magkapera lang kayo, magkasakyan lang kayo, doon na lalabas yung tunay na ugali. Pero kung patuloy pa rin ang Brusco Bros sa pag-upload ng video sa kanilang YouTube channel, why did they lose 99% of their total audience? Brusco Bros was branded as nakakatawa at nakakaaliw. Hindi tulad ngayon na puro pag-flex, pag-promote ng sugal at pagsali sa mga competition to prove themselves kung sino ang mas magaling. Fan ako dati ng Brusco Bros simula noong 2018 hanggang first half of 2020. Hindi na ako masyadong nanonood ng Brusco Bros simula nung dumami ang pera nila. Halos kapag nakikita ko sila, parang hindi na sila yung Brusco na pinapanood ko dati. Idol ko Brusco Bros noon, pero yung sumikat na at nagkapera na wala na sa isip nila maging humble, especially si Yojo na para sa akin, hindi mo na nagagampanan giging leader mo. At all of these things, mula sa pagkakaroon ng mga issues hanggang sa pag-shift nila ng content, isa lamang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa kanila. At yun ay dahil mas ginawa nilang priority ang pera kaysa sa sarili nilang mga audience. Gayunman,
They are still trying their best to revive their channel, even going back and uploading skits and short funny videos. Tumbang preso? Ang laki. To revive their channel, even going back and uploading skits. Tignan niyo yung difference, oh. Grabe. Before, maabot pa sila ng 5 to 10 million. Grabe, ang laki ng binabaan ng views nila. Sayang lang talaga. Siguro kung di nagka-issue rin yun, yung about kay Merc. Kay Merc, di ba? Pero hindi. Nung nagka-issue yung kay Merc, nag-boost pa yung ano nila, yung views nila nun eh. About dun kay Makagago din, nag-boost pa yun. Pero, pababa rin ng pababa. Parang naging one hit wonder ba? Hindi naman sa one hit wonder, parang yung diss track na lang na yun, about dun sa diss track, ayun lang yung nagpataas kagad. Nagpataas ng views nila. One time, tas bigla ulit bumaba ng pababa. Yun. And short funny videos. Laki nung binabaan. Sorry, grabe. Pero kahit na anong gawin nila sa kanilang channel, it's safe to say na hindi na babalik ang ilan sa kanilang mga viewers dahil huli na ang lahat. Ah. Sayang naman. Pero, I wish na bumalik din sila sa dati nilang sa dati nilang mga daily videos, mga skits nila na nakakatawa. Yung hindi pilit, hindi na pilit yung joke, hindi corny yung jokes. Maging ano ba sila? Paano ba to? Maging yung pag-upload nila ng daily na mga skits nila, kahit hindi na skits, kasi minsan may mga pinapost sila na videos na nakakatawa lang talaga, na genuinely funny lang talaga, ng mga videos nila, hindi na skits yung mga yun eh. Before. Pero sana nga bumalik yung mga yun. So good luck bros ko bros.